4:13. Praise God. Hallelujah. At ganito ang pagkasabi ng Biblia, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Amen. Hallelujah. Sa Tagalog, sinabi rito, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hiling ko si Pastor Abs na manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay nasa iyong banal na presensya upang tanggapin ang iyong mga salita, ang dalangin ng dakilang Diyos, ang iyong makalangit na kaunawan, bukas na kaisipan, bukas na puso upang tanggapin ang iyong ipaabot sa amin, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Ang dalangin ng dakilang Diyos na ang mga gagamitin ng iyong lingkod na magsasalita sa aming kalagitnaan ay meron ng panguna ang pagpunas ng banal na Espiritu na siya ay magsasalita na hindi ayon sa kanyang sariling kakayanan kundi ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ihag mo sa aming kalagitnaan. Nakilang Diyos, nawa walang sino mang lilisan sa lugar na ito na hindi madama ang iyong banal na presensya at pag-iwas sa aming kalagitnaan. Nawa ang bawat isa ay makatanggap ng panibagong paghipo, O Diyos, na kami ay makapagpatuloy na may kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mong bawat isa, ito dalangin namin sa pangalan ng aming Kristo. Everybody say Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Unto the end, the same shall be saved. Sino man po ang mga pagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tingnan natin ang verse, mga kapatid. Ito'y napaka-importante na lagi nating alalahanin. Ilagay natin sa ating alala na ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay siya lang po ang maliligtas. Paano yung nakaumpisa? Paano yung hanggang ngayon, nariyan pa at hindi magpatuloy? Praise God. Hallelujah. Sinabi ng Biblia, yung nakarating lang na wakas ay siya po ang maliligtas. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, medyo hindi madali, mga kapatid. Dahil mayroon tayong bagay na pagtitiisan. Praise God. Dahil bago sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang Matthew 24:13 o 13, sa unang mga talata, mga kapatid, sinabi niya doon ang maraming mga bagay na magiging mangyari sa sanlibutan ito at kailangan tayo magtiis. Praise God. Hallelujah. Sa verse 7, sa 24:7 sa Matthew, sinabi niya dito na mayroong digmaan na mangyayari. Praise God. Dahil mayroong digmaan, mga kapatid,
sa nation against nation, and kingdom against kingdom. Pag may gira, mga kapatid, napakahirap ng buhay. Ating pagkain, paano na ang ating pangangailangan sa araw-araw kung may gira? Napakahirap. Praise God. Ngunit sinabi rito na kailangan ating pagtitiisan. Magtitiis tayo hanggang sa wakas. Yung wakas na sinasabi, mga kapatid, dalawang wakas ang magiging darating sa ating buhay. Una, ang pagparito ng Panginoon na hindi natin alam kung kailan siya paparito. At sa madali, mga kapatid, paparito na siya. Dahil atin ang napakinggan, atin ang nakita, praise God, sa mga television, mga kapatid, na mayroong kawabalaghan na nangyari sa iba't ibang lugar. Praise God. Hallelujah. At ano pa? May magkakagutom. Mayroong gutom, mga kapatid. Dahil pag naggira, hindi siya makapagtrabaho yung mga tao, gutom. Kailangan mag-test tayo. Praise God. Handa tayo sa pagdating ng panahon na yun. Lindol. Merong mga lindol na mangyari, mga kapatid. Isang beses, mula nang ako'y isinilang sa mundo ito, isang beses nagkaroon ng lindol. 3 lugar sa ganun na oras, mga kapatid. Naglindol doon sa North Cotabato, naglindol sa Sarangani, naglindol doon sa Surigao, sa ganung oras, mga kapatid. Hallelujah. At yun lang, kauna-unahan nangyari na magkapareho ang kailang oras na may lindol, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sinabi ng Biblia, mga kapatid, ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pasimula. Meron pa, pamunin mo pa lang, hallelujah, na mas mahirap pa. Dahil pasimula pa lang ito. Praise God. Hallelujah. At pagkaroon tayo ng kapighatian, manglupay-pay ang lahat. Praise God. Manghihina ang lahat. Ngunit, ang makapagtitiis hanggang sa wakas, siya po ang maliligtas. Amen. At ang iba ay papatayin. Walang problema yung papatayin, mga kapatid. Hindi na mag-tiis yun. Praise God. Hallelujah. Ang iba ay kapuntan ng maraming tao dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapuntan. Praise God. Hallelujah. Mawalan ka ng kaibigan, mga kapatid. Lahat ay napupot sa iyo. Hallelujah. Kaya kailangan tayo, mga kapatid, praise God, na sa ating paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, na makatayo tayo, na may lakas, mga kapatid. Bigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, na kahit anumang dagok ang dumating sa buhay natin, praise God, makapagpatuloy tayo sa maglingkod sa Panginoon. Ngayon pa lang, mga kapatid, kailangan suriin natin ang ating sarili kung tayo ay tapat ba na naglingkod sa Panginoon. Kapag tapat ka na naglingkod sa Panginoon, praise God, at yung mga ginagawa mong mabuti para sa Panginoon ay nananatili sa iyong puso, nananatili sa iyong sarili, at patuloy mong ginagawa. Hallelujah! Talagang may pag-asa ka
praise God, na makapagtitiis hanggang sa wakas. Huwag mong talikuran ng mga kapatid ang iyong mga ginagawa. Kailangan gagawin natin lagi, hallelujah, praise God, ang mga ginagawa natin alang sa kabutihan, alang sa kalahatian ng Panginoon. Praise God. Sampahan sa barangay ng Pulumulok sa Lamcaliam. Matagal na siya na naglilingkod sa Panginoon dahil una-una siya na mga members sa Recto Church sa Del Santos City. Praise God, nakita kami, mga 50 years na siya lingkod sa Panginoon. Sabi ko, tawag ko sa kanya, sabi ko, no, hanggang ngayon ba ay nagbibigay ka pa rin ng ikapo? Sabi niya, hindi na, matagal na. Hindi na ako nagbigay. Paano? Anong inibigay mo? Sa love offering na lang? Praise God. Huwag nating iwanan, mga kapatid. Huwag nating iwanan ang ating mabuting ginagawa para sa Panginoon. Praise God, upang tayo, hallelujah, ay makarating sa wakas na sinasabi at tayo po ay maliligtas. Anong mga bagay, mga kapatid? Praise God, na ating ginagawa, huwag nating iiwanan. Praise God. At kailangan natin mga ekson na tayo po ay connected sa lahat ng activities sa church, mga kapatid. Connected tayo. Mayroon tayong mga, praise God, mayroon tayong mga puso, hallelujah, na patuloy na gumagawa, mga kapatid. Connected tayo kahit anong mga gawain sa church. Connected tayo sa mga Bible studies. Connected tayo sa paglilinis. Connected tayo sa pagbibigay. Hallelujah! Praise God! Lahat ay ating ginagawa, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Hallelujah. Kasi lagi kong iniisip, mga kapatid, pag ako'y hindi magpatulog, baka hindi kumaangkin ang buhay na wala namin. Kaya habang mayroon tayong buhay, mga kapatid, patuloy tayong gumagawa. Kami matanda na kami, mga kapatid. Kulit meron pa kami mga Bible studies. Nangaral pa kami sa sambahan. Naglilinis ako sa simbahan kung walang naglilinis, mga kapatid. Praise God. Hindi ko inutusan ng mga people na maglinis kayo. Depende sa kanila. Nasa kanilang sariling kalooban ang ilang paggawa. Dahil, praise God, ang nagtimpala ng Diyos ay individual. Pag hindi ka tinulungan, ikaw lang mag-isa ang naglinis sa sambahan, sa iyo lahat ang nagtimpala, walang kabahan kaparte yan. Amen? Sa iyo lahat yan. Praise God. Kaya huwag kang magpulong-bulong habang ikaw ay naglilinis. Pag nagpulong-bulong ka, wala kang nagtimpala, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Maglilinis ka ng buong kabaitan. Amen. At mayroong nagtimpala na hinihanda ng Diyos sa kanyang pagdating. Dala na niya. Amen. Ang nagtimpala, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Yung lahat ng iyong ginagawa, maliit man o malaki para sa Panginoon, mayroong mga gantimpalang. Hallelujah. Praise God. Ayun. Diba? Sa Revelation chapter 22 verse 12, behold, I come quickly, and the reward is with me to give every man according to his work. Wala kang ginagawa. Paano? Wala kang reward.
Amen. Praise God. Kahit na matanda na kami, patuloy pa rin kami gumagawa. Amen. Amen. Habang may buhay. Hallelujah. Medyo mahina na ang pagkakang paa. Praise God. Hallelujah. Tuloy pa rin. Amen. Praise God. Ang paggawa. Amen. Titus chapter 3 sa Panginoon. Hindi para pulihin ka sa tao na napagkabait naman niya siya nag-iinis. Praise God. Ngunit alam-alam sa gantimpala na inihanda ng Diyos. Praise God. Hallelujah. At nang narito tayo sa iglesia, mga kapatid, kailangan mayroon tayong pag-ibig sa isa't isa. Amen. Mayroon tayong unity, mga kapatid. Mayroon tayong pag-ibig. Hallelujah. Praise God. Na walang disputing, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. At kailangan magdadala tayo sa Panginoon ng maraming bunga. Amen. Maraming bunga. Praise God. Isa lang ang ating faithfulness ay ating bunga yun. Ang mga kaluluwa natin maakay sa Panginoon, bunga yan. Amen. Magdadala tayo ng maraming bunga. Alam sa Panginoon. At sundin natin lagi ang utos o tinig ng Panginoon. Obey the voice of the Lord. Deuteronomy chapter 30 verse 8. Okay. Hallelujah. Sa Deuteronomy, mga kapatid, sinabi nito, kailangan pakinggan mo lagi ang salita ng Diyos. Amen. Voice, obey the voice of the Lord. Alam mo, ang Diyos makapangyarihan, mga kapatid. Kahit ang hangin at dagat ay sumunod sa salita ng Diyos. Kahit ang diablo, mga kapatid, then in spirit, obey the voice of the Lord. Tayo ba kaya? Sundin natin, mga kapatid. Amen. Yung utos ng Panginoon, go and preach the gospel to every nation. Isang utos yan. Hindi sa pastor lang yan. Hindi sa mga manggagawa, hindi sa mga Sunday school teacher, hindi sa mga elders. Lahat tayo. Lahat tayo ay mayroong kaibigan sa labas. Amen. Mayroon tayong discipline sa labas. Praise God. At yun ang kailangan akay natin sa Panginoon. Makadala ka isang kaluluwa sa Panginoon, isang taon, isa lang. Napakalaking nagtimpala na yan sa Panginoon. Isa lang. Huwag ka nang mag-isip na gagawa ka ng pursada upang marami kang padala sa Panginoon. Isa lang yung best friend mong kaibigan na hindi pa naglingkod sa Panginoon. Yun ang dalangin mo sa Panginoon. Dali lang yan. Amen. Payong mo lang yan. Kasama tayo punta tayo ng Jollibee. Kain muna tayo. Tapos, pangaralan mo sa dali ng salita ng Diyos. Imbitahin pagpunta sa simbahan. Praise God. Simba muna tayo. Bago tayo punta naman sa Kenny Rogers. Wow. Diba? Padala mo yan sa Panginoon. Totoo yan. Praise God. Hallelujah. Yung kaibigan mo. Marahil hindi mo kaya natingnan na pupunta siya sa dagat-dagatang apoy samantalang ikaw ay
punta ka ng paraiso. Talagang masakit mga kapatid. Hallelujah! Meron ka pang mga kamag-anak na wala pa sa Panginoon. Kailangan, hallelujah, pakay natin sila sa Panginoon. Meron tayong mga kaibigan. Amen! Praise God! Na hindi pa naglingkod sa Panginoon, hindi pa nagkilala sa Panginoon, hindi pa sumunod sa mga utos ng Panginoon. Amen! Anong sabi ba kay John sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8? Flaming fire ang nagulat sa kanila. Yung hindi nagkakilala sa Panginoong Diyos at hindi sumusunod ng kanyang utos, apoy. Nagsisika na apoy. Amen. Ang naghintay sa kanila. At hindi natin kaya. Hindi natin kaya yan. Hallelujah! Masabalang araw, sa uling mga araw, mayroong mga dalili na tuturo sa atin. Ikaw, aking kaibigan, praise God, para lagi tayo magkasama. Hindi mo ako sinabihan. Hallelujah, tungkol sa kaligtasan. Hallelujah. Walang isabang mo sa Panginoon. Walang isabang mo kasi nahihiya ako sa iyo. Huwag kang mahiya. Amen. Sa bandang akin, hindi ko talaga itinahiya ang sariling nagkanito lang ako, mga kapatid. Kahit sino ang karap ko, kahit abogado, kahit talong, maesto, ano pa sila. Hallelujah, hindi ko itinahiya ang aking sarili. Kahit kutsayin pa nila ako, hallelujah, hindi ko yan pinakinggan. Magpag-aral lang ako ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Alam mo kapatid, nagtuturo ako ng moral values sa isang high school. Praise God. Maraming nagsabi sa akin, bakit yung nagturo? Matanda na yan. Nakakatawa lang yan. Hindi ko pinakinggan. Hindi ko pinakinggan. Tinawag ako dito upang magturo. Bawal sa loob ng campus na magturo ng doktrina. Ngunit hindi bawal sa labas. Dinala ko lagi sila sa kantin, mga kapatid, doon ko tinuruan. Praise God. Hallelujah. At maraming yung people na dala ko sa Panginoon. Praise God. Minsan, umabot ang aming yung people na 70. Na ako'y nagturo, mga kapatid. Dahil medyo bigawa na naman. Dahil marami na nag-asawa, marami na nag-pastor. Praise God. Hanap pag tayo magtanda, alam ko. Yung ating mata ay dali lang lumuluha. Praise God. Pag wala ng luha ng iyong mata, ay malapit ka ng mamatay. Ayan. Alam mo yung papaya? Pag inom ng papaya na kapatid, wala nang katas yan. Umayak tayo lahat. At kailangan ko rin na. Pero ginaw pa, marami pa. Yun ang luha. Tawa si Kasi mayroong matanda doon na kaibigan. Laging pumunta sa kanila, laging may padro, laging nagluluha ang kanyang mata. Kung ano ba nangyari, bakit lumuluha ang mata mo siya? Ewan ko, hindi ko alam. At dumating ang mga buwan, pumunta ako sa kanila. Sabi niya, wala na akong luha. Wala na sa luha. Wala nang pumatak mo sa kanyang mata. Nagdaan ang ilang buwan, namatay na siya. Hallelujah. Kaya kailangan tayong umiyak tumating. Kailangan matulog natin ang pagkuha. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat ng Panginoon. Amen. Praise God.
2 verse 3, makipagtiis ka sa akin na may kahirapan. Gaya ng we are the church, soldier of Christ, mga kapatid. Kung mabuti kayong kawal sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan magtitiis tayo sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng kapigatian na darating sa ating buhay. Hindi tayo basta tatalikod. Hindi tayo aalis dito, mga kapatid. Praise God, hindi tayo hiniwalay. Dahil pag huminto ka at kumaliwa ka, humiwalay ka, wala na tayong kaligtasan. Kaya nandito tayo. Hallelujah. Praise God. Walang makakuha sa'yo sa harapan ng Diyos. Praise God. Kung dito tayo itinanim ng Diyos, mga kapatid. Sa Matthew 10:22, kayo'y kaputan ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan natapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Hallelujah. At magalit pang maraming tao, mga kapatid, siyang paglingkod sa Panginoon. Huwag lang magalit ang Diyos. Amen? Kaibigan natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Kung bingi ang Diyos, hindi natin mag-ingay. Kahit bingi, kahit basta bingi, kahit maingay, hindi na makinggan yan. Hindi na mapakinggan. Kaya na nag-ingay, kahit ang atong Diyos ay nakikinig. Pinabayaan namin. Kaya sumarang gagawin niya. Praise God. Hallelujah. Kahit mabuot pang mga tao sa atin, magiging kaibigan lang natin ang Diyos. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 8 verse 2, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kaluluwa, ang kanilang malabis na karukhan, sumasagana sa kayamanan ng kaibigan. Amen. Ganito ang Christian, mga kapatid. Ganito ang mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. Kahit dumating ang pagsubok, paghatian. Hallelujah. Ngunit sila ay meron pa rin kasiyahan. Amen. Praise God. Laging naka-smile. Lord. Amen. Hindi na ako mga-smile. Wala nang ngipin ko. Pag-discussion namin, tinanggal ang dalawang ngipin ko. Kala ko, mamatay na ko. Medyo, hindi na masyadong maganda ang ngipin. Praise God. Kahit may mga pagsubok paghatian, ay masarap, masaya pa rin. Hallelujah. Praise God. Ang tapat na naglingkod sa Panginoon. Kamusta, Master? Napakabuti ng Diyos. Kamusta ka, Brad? Yes, mabuti ang Diyos. Amen. Hallelujah. Wala kang marinig na hindi mabuti ang Diyos. Mabuti lahat. Pero yung mga praise God, yung hindi masaya, kamusta, Master? Kamusta ka? Paitang kinabuhi eh. Anong paitan? Wala may sudan. Among pamahawang sudan na mo, kalamay. Sa utok, kalamay gapon. Sa panahapon, kalamay gapon. Bakit pabait? Matamis yun. Ganaulang nila. Matamis. Praise God. Hallelujah. Kahit dumating ang malabis na karukhaan, ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Alam mo, kahit mahirap ang mga lingkod ng Diyos,
Mga kapatid, pumunta ka sa kanila. Praise God. Alam nila na kapag nakapagbigay sila ng malamig na tubig, ay may gantimpala sa Panginoon natin. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya kung bisita ka sa kanila, kahit sila medyo mahirap na kapatid, meron pa rin tubig na may kulor. Yung cooks na inihanda ng kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. At nakita ko na nahirapan sila, pero patuloy ang nilang gandahan doon. Di ba na, punta ka sa kanila, sa malapit ka na sa kalamituan, isara nilang pituan, sabi nyo, walang tao. Sabi nyo, walang tao. Praise God. Hallelujah. Pero hindi, yung talagang lingkod ng Panginoon ay bukas ang pinto. Pasok kayo. Salamat naman ay nagawin kayo rito sa amin. Praise God. Hallelujah. First Timothy chapter 6 verse 12, makikibaka ka ng mabuting pakikibaka sa pagpananampalataya. Fight the good fight of faith. Amen. Upang tayo po ay magkaroon ng katapusan o magkarating tayo sa katapusan. O kaya tayo po ay makapanalo upang tayo ay magiging winner, mga kapatid. Kailangan tayo makipag-away. Amen. Fight. Praise God. Hallelujah. Walang duwag sa mga lingkod ng Diyos. Marunong silang makipag-away sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng problema, sa lahat ng discouragement. Marunong silang makipag-away sa pati. Amen. Praise God. Hindi basta-basta matumba, hindi basta-basta umalis, hindi basta-basta sumurrender. Dahil itong paglingkod natin sa Panginoon, no regret, no surrender. Amen? Praise God! Hallelujah! Kristo, pumatay tayo na kay Kristo. Amen. Dito na tayo. Praise God! Dito tayo binuhay ng Diyos. Dito tayo binago ng Diyos. Dito tayo pinakain ng salita ng Diyos. At dito na rin tayo mamatay. Amen. Praise God! Pag ang tao mamatay, na tapat na naglilingkod sa Diyos, mayroong mga angels na darating at kukunin siya. Kung pag ang tao na walang Diyos, ang tao na makasalanan na namatay, praise God, hallelujah, ang susunod sa Kanya ay ang mga diablo. Hallelujah, praise God. Praise God. Ang mananampalataya, ang pinaka-importante, ang pananampalataya ang pinaka-importante. Dahil kung wala ito, hindi tayo magiging kalugod sa Kanya. Hindi natin makita ang mukha ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Kaya importante ito, mga kapatid. Praise God. Kahit tayo ay medyo walang tao na walang problema. Mahirap ka man, mayaman ka man, mayroon ka rin problema. Mahirap ka man, marami kang pagsubok. Mas maraming pagsubok yung mayaman. Amen. Kasi yung mahirap, magpagsubok sa mahirap, walang kahirapan lang. Praise God, kahit ng kahirapan, darating siya, dumating siya ito, luluhod siya, hingis sa Panginoon, na sana po ay pagpalain siya. Ngunit yung mayaman, ang problema na yung kanyang kayamanan. Na gusto ng kanyang kayamanan na siya po ay makontrol ng kanyang pera. Amen. Alam mo pag mayaman ka,
Maraming invitasyon paglinggo. Maraming kang bagay puntahan paglinggo. Merong meeting paglinggo. Praise God. Hallelujah. Mahirap ka, walang meeting. Saan tayo mag-meeting? Praise God. Pero mayaman ka. Talagang mahirap yung marami tayong pira. Yung katamtaman lang. Tama lang. Hindi mahirap, hindi mayaman. Pinagpala lang ng Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hanggang saan tayo na dito? Anong oras tayo matapos? Okay pa sa inyo? Tago. Pagpusin na lang natin. Praise God. Hallelujah. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Alam mo, araw-araw, napakalaking biyaya ang ibigay sa Diyos sa atin. Hindi siya nakalimot na gisingin tayo sa ating pagtulog sa gabi. Amen? Isang malaking pagpapala yan mula sa Panginoon na hindi kanya pinabayaan na matulog ka lang. Amen. At nang ikaw ay gisingin, nirenew niya ang iyong lakas. Hallelujah. Karoon ka pa rin ng kalakasan. Praise God. Salamat sa Panginoon. Kaya namin, mga kapatid, salamat at buhay pa kami. Yung kaedad namin na wala sa Panginoon, tagal na sila na napatay. Yung mga barkada ko noon na ako'y binata pa, patay na sa lahat. Praise God. Dahil bisyoso kasi. Malakas uminom ng mga alak. Praise God. Hallelujah. Pinatay ng Diyos. Hindi pa kinuha ang ating buhay dahil mayroon pang plano ang Diyos. Amen. Praise God. Praise God. Chapter 3 verse 12, ang mata ng Diyos ay laging nakatuon sa mga matuwid. At ang kanyang tenga ay laging nakikinig sa ating mga dahil. Yan ang ating Diyos na pinaglikuran. Wala tayong bagay na ikatatakot, mga kapatid. Kung darating man sa atin ang mga karamdaman, naroon mayroong Diyos na tatawagin natin at sabi niya, tawagin mo ako at ako'y sasagot sa iyo. At hahawak sa iyong kanang kamay at sabihin sa iyo, huwag kang matakot, ako'y sasayin sa iyo. Amen. Praise God. Ganyan siya lagi, mga kapatid. Praise God. Kaya sabi ko sa aking asawa, kung ako'y magkasakit, huwag mo ko dalhin sa ospital, huwag mo ko dalhin sa isyo, dahil yung mga dinala sa isyo patay rin. Kaya kapatid, mga Ikson, supra isang linggo sa isyo, patay rin. Meron kaming kasamaan sa simbahan, 4 araw sa isyo, patay rin. Pagkano gastos? 200,000, 300,000. Nakuha ka. Pag namatay ng tao, kahit ICU ka pa, kukunin na talaga ng Diyos ang iyong buhay. Masakit ang pa ako, mga batid. Ito nagkasakit daw. Noong madiscuss sa kanilang festival, hanggang ngayon, sakit pa rin. Sabi niya, punta ka ng doktor. Ko, bakit? Patingin sa doktor. Sabi niya, doktor, baka putulin. Ayaw ko, bahala na akong mamatay. Huwag na akong magpaputol ng paa. Amen. Praise God, hindi ko talaga magpuputol. Hallelujah. Praise God. Kahit ako mamatay pa. Totoo yan. Huwag na akong nadalhin. Pag hindi ako makalimot, huwag mo ko limot, huwag mo dalhin. Kung makalimot ako, huwag mo rin akong dalhin. Praise God. Hallelujah. Dahil may Diyos akong pinaglingkuran na makapagpagilan ng Diyos. Makapagpagilan ko.
na natin nakikinig sa ating mga dahil. Lagi siyang nakatuon ang kanyang mga mata sa ating mga kapatid. Dahil ang ating pagkibaka sa ating paglingkod sa Panginoon ay hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating kapangyarihan, kundi by the Spirit of the Lord. Not by power, not by praise God, not by strength, but by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya sinabi mga kapatid ng Bible, alam mo, pag nakarating tayo sa katapusan, makuha natin ang ating katapusan. Praise God. At Revelation chapter 22 verse 12, narito, Kul, madaling pumarito, at aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanilang gawa. Bawat isa, individual mga kapatid, ang gantimpala. Amen. Praise God. According to their work. Ayon sa kanilang gawa. Ano? Kung walang ginagawa, iwan sa Ilonggo, may Ilonggo man din, no? Iwan sa Ilonggo, ang pagsimba nila, mayroong 3 P. Pungko, pamati, pauli. Nakaupo daw, nakikinig, at pauli. Yun lang. Pungko, pamati, pauli. Praise God. Hallelujah. May katimpala mga kapatid para sa mga tuwi. Amen? Ngunit sa mga liko at hindi nakikinig ng salita ng Diyos, anong kailang katimpala? Meron buhay na walang hanggang libo. Pero doon sa nagdagatan ako. Amen. Sana po Panginoon, kami kung masiguro ang aming nagtipala na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Amen. Kaya, huwag tayong bibitiw, mga kapatid. Hallelujah. Ahawak tayo sa Panginoon. Praise God. At salamat naman ang Diyos na kabantay sa atin. Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, ay sanapon. Siya po ang ating pastor at wala na tayong pagkailangan. Binabantayan niya ang ating paglilingkod sa Kanya. Binabantayan niya ang ating pananampalataya. Hindi tayo madiskaril, mga kapatid. Binabantayan niya ang bawat isa sa atin upang tayo ay lalakad ng matuwid patungo sa karya ng Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Praise God, lagi yung mga tupa. Hallelujah, siya mabuting pastor sa tupa. Araw-araw, every morning, dinala niya doon sa mga priest na mga damo upang makakain sila. At dinala niya doon sa batis na malinaw upang makainom sila. Tayo po ay mga tupa ng Diyos. Praise God, ang Diyos po laging nag-supply ng ating pangailangan. Ang Diyos po, hallelujah, ay laging tumutugon sa ating mga dalangin, mga kapatid. Kaya nung sabi, David, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Huwag tayong matakot sa panahon ng kabigabihan, sa panahon
before my enemies. Amen. Kahit na, hallelujah, sa harap ng iyong mga kaaway, ay naghanda ang Diyos ng lamisa para sa ating pagkain, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Yun po ay na-experience namin nang kami ay magpaibirin, mga kapatid. Wala na talagang makain. Praise God. Wala na. Hallelujah. Kaya pumunta ko ng altar, lumuhod ako ng gabi. Lord God, praise God, narito kami. Na yung sugo na mangaral dito. Pero bakit mamamatay kami dito sa gutom? Dinala mo ba kami rito para mamatay ang aking pamilya? Mayroon akong 4 na mga anak. Mayroon akong magandang asawa, hindi ko gusto mamatay. Amen. Praise God. Hallelujah. Umaga, alas 5 pa ng oras, mayroon na pastor. Merong ipinadala isang sakong palay. Amen. Saan galing yan? Galing pa ng Marvin. Hindi na kami sa tampakan. Malayo yan. Sino nagpadala? Hindi sinabi. Sabi lang niya, padala mo kay Pastor Gamayon sa Liberty Tampakan dahil wala silang makain. Sinabi daw ng Diyos. Diyos natin, hindi tayo mamamayano, kapatid. Hindi mo tayo magtutunan. Amen. Maraming beses na ako umiyak sa Panginoon dahil walang-wala na. Hallelujah. Praise God. Umagang may kumakato. Isang matandang lalaki, 80 years old, mga kapatid. Praise God, punit pa ang kanyang pantalon. Amen. Ito yan. Mahirap na matanda. Sinabi niya, Pastor, ibigay mo ito aking 100. Then, kailangan mo ito. Huwag na. Praise God, nanawa ako sa kanya. Hallelujah. Huwag na sila na yan. Umiyak ng matanda. Pastor, pag hindi mo ito tinanggap, magalit ang Panginoon sa akin. Amen. Tinanggap ko mga kapatid. Hallelujah. At nag-pray kami. Praise God. Hallelujah. Sabi ko sa sarili, sana yung mga kapatihan ko na may kaya. Bakit itong matanda ang ginamit ng Panginoon? Hallelujah. Praise God. Na marami naman may mga may kaya. Hallelujah. Bakit hindi mo sila ginamit? Ang Diyos po ay gumagamit. Hallelujah. Kahit sino ang kanyang gagamitin. Kahit backslider. Matagal na ito nagsimba, pumunta doon, nagbigay ng pira. Yung lang, pinarong na rin, nagsimba ko na kinabukasan, so hindi na rin nagsimba yung backslider. Pumunta lang, pagiging ng pira, kailangan ko lang. Sabi ng Panginoon, talagang hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dito na kayo, natin na matapos mo ito. Dito na rin, chapter 31 verse 6. Kayo'y magpalakas at magpakatabang. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang sumayaong lagi. Nating palakasin ang ating pananalig sa Diyos. Huwag tayong hiwalay sa Kanya. Kaya nandyan sa lagi mga kapatid. Hindi niya tayo pinabayaan. Amen. Hallelujah. He will guide us. He will bless us. Pagpalain tayong lahat ng Siya patungo sa Kanaan upang tingnan ang lupa sa Kanaan. Praise God. At nang bumalik sila, yung 10 na mga espiya ay nagdala ng masamang balita. At yung 2 lang, si Joshua at si Caleb, ang nagdala ng mabuting balita. Kaya, praise God, pinanakuan sila ni Moses. Dahil kagustuhan rin ng Diyos
na pagdating ng Kanaan, mayroon siyang kaparte sa lupa sa Kanaan para sa kanyang mga anak, si Caleb. 40 years old noon si Caleb nang siya ay sinugod ng Kanaan. Nang dumating sila ng Kanaan, praise God, at nakuha na nila ang lupa ng kapatid. Praise God. At pinarte ng mga anak ni Israel ang lupa. Walang kaparte si Caleb. Si Caleb ay lagi nilang kasama. Siya po ang namulo ng mga kasundaluhan pagpakikaway sa kanamang kaway doon sa daan. At sinabi niya kay Joshua, sabi niya Joshua, sinabi ng Diyos kay Moses na mayroon akong kaparte sa lupa sa Kanaan. Sabi niya Joshua, wala na, ubos na, maliban sa Hebron. Walang kumuha sa Hebron dahil ang nakatira ay mga higante. Praise God. Gusto pa, sa iyo na yung Hebron. 85 years na si Caleb noon. Sa akin, punta nila dito. Praise God. Hilal niya ang kanyang mga kanakan doon sa Hebron. Nakipag-aaway sila sa mga higante. Pinalayas nila ang tatlong higante. Si Sai, si Talmay, ayun po na yung isang kapatid niya, mga kabanay ni Goliath. Amen? Praise God. At nakuha nila ang Hebron at naging inheritance ni Caleb mga isang. Hindi niya makuha ang Hebron kung hindi siya makipag-away. Yung katimpala na sinabi ng Diyos, hindi rin natin makuha kung hindi tayo makipag-away. Kung tayo po ay maging duwag at tamad, mga kapatid, hindi natin makuha. Alam mo yung mga taong tamad, maraming bagay na inumpisahan, walang isa na matapos. Tinatamad kasi. Meron mga pastor doon na nagpailiring sa amin, mga bagong graduate sa Bible School, magpailiring 3 taon, lumayas na, wala na. Bakit malis dyan sa pinagpalingan mo? Sa mahirap, pastor, hindi tayo mabuhay. Hindi, kaluluwa ang hinahanap, kabuhayan. Katamad yan eh. Maraming inumpisahan, walang matatapos. Ito, inumpisa natin, tatapusin natin. Kasi walang tamad dito sa atin, amen? Amen. Punta ka ng Cotabato mula Jinsan, dadaan ka sa bayan ng Dato Paglas, mga bayan ng mga Muslim. May nakasulat dito, sa Dato Paglas, walang tamad. Tingnan mo ang mga kasada, maraming damo. Huwag sa salita na kapatid, kailangan, hallelujah, praise God, na sa ating paglingkod sa Panginoon, hindi tayo magtamad-tamaran, amen. Praise God, hallelujah, praise God. Gagawin natin, hallelujah, hanggang kung ano ang ating mga gawa para sa Panginoon. Kahit ako, gagawa ka ng hindi nakita ng mga tao, nag-isa ka lang, praise God, at may nagawa ka ng maraming tao, maraming nakita, pareho lang yun. Hallelujah! Kahit walang nakakita, kahit magbigay ka ng sikreto mga kapatid, hindi nakita ng mga tao, ako nakita sa Diyos, ang iyong pagbibigay, may gantimpala ka yan. Amen! Praise God! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Huwag kayo mag-isip pa. Baka paglabas namin dito, bigyan niyo kami sikreto. May gantimpala. Praise God! Hallelujah! Salamat mga kapatid sa iyong pagpinig sa tanang Diyos. Hallelujah! Manananggulit tayo dito sa Kristiyan sa iyo at pagkakulong tayo ng kanyang banal. Hallelujah! Mananalo tayo mga kapatid pag meron tayong banal sa Espiritu.
Amen. Nandun ang kapangyarihan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Na siya po makipag-away. Hallelujah. Sa atin. O pamakin natin ang katapusan, ang buhay na walang hanggan. Praise God.